Gagawin tayo itong Samsung 50 inches. Ang problema nito, nagbubukas yung backlight tapos nagso-shutdown. Kumbaga on off din ang problema nito. So nagpo-protect. Okay, buksan natin. Ito yung power supply niya. Tapos wala siyang T-con, built-in yung T-con nito sa mainboard. Yan naman yung kanyang mainboard. So, ang issue nito ay nagpapatay sindi. So, try natin. Ayan, no? So, nagbubukas. Ayan. Tama. Ayan. Nagbabacklight siya. Ayan. Tapos, mamamatay. Tapos, magbabacklight ulit. Mamamatay. So, pag ganito problema ng Samsung, ibig sabihin, gumagana yung mainboard niyan. Nagpo-protect siya. So, gagawin natin, bubuksan natin yung panel. Dito tayo sa panel pupunta. Kasi pag doon medyo mahirap maghanap ng signal doon. Pero pag dito mas madali hanapin yung signal dito. Kasi kailangan lang natin yung signal ng clock signal. Ito man or dito sa kabila. Okay, buksan natin yung panel nito. Yung ganitong panel ay may side cup ito. Magkabila ng side cup nito. Kaya pag tinignan mo yung top board nito, wala kang makita ang clock signal dito. Walang clock signal dahil mayroong side cup ito. Yan, may side cup siya. So sa kabila ganun din. Wala din itong clock signal dito dahil may side cup din ito sa kabilang side niya. Magkabila ng side cup nito. So medyo mahirap ang trouble nito dahil nagpo-protect ito. Hindi pa tayo sure kung saang side ang may problema. Tapos ito, hindi rin natin matrace kung yung circuit na ito ay kung saan banda dito sa ating LVDS. So mahirap din siya i-trace. So gagawin natin dito, try and error tayo. Magka-cut tayo sa side na ito. Disable natin yung isang side. Titingnan natin kung mawala yung protect niya. Okay? So medyo marami-rami itong ika-cut natin dahil yung circuit dito. Okay, so mula dito, ano? So, mula dito, puputulin hanggang doon. Okay, so dapat maganda yung cutting. Mahirap magbalik niyan. So sa kabila, ganun din. Pag hindi natin mahuli doon sa kabila, lilipat tayo rito, ikakat din natin yan. Titingnan natin kung saang side ang nagkaroon ng problema. Kung malinis ba yung picture nito kahit nakakat yung isang side niya or magpa-display ba ito. So medyo mahirap ito kasi pagdating dito, yan, ito naman yung sa kanyang mainboard. Yan. So mahirap i-trace yung clock signal nito or yung iti-tape natin kung saan babanda siya. Kabila, ganun din. Okay, so pwede din siguro. Pwede siguro try natin dito mag-tape, ano? Try natin mag-tape dito or dito sa side. Titingnan lang natin kung bubukas siya. Ma-trace lang natin kung saan banda talaga yung issue ng unit. Okay, tape muna tayo bago tayo mag-cutting. Medyo mahirap siya ibalik pag pinutol natin eh. Dapat sigurado sa ayos doon sa side na puputulin natin para wala nang balikan. Okay, tape muna tayo. Pwede dito tayo mag-tape or dito. Yan. Huwag lang natin takpan yung mga signal na yan. Ito ganun din. Okay, gilid-gilid lang tayo. Tapos din natin ito. Kaya ang problema nito, medyo malaki-laki din ang naging problema ng unit na ito. Kasi ginawa natin dito, nagtataka tayo dahil nagpo-protect siya. So hindi ko napansin, may isa pala siyang pyesa dito na kapasitor. Yun. May isa ditong kapasitor na shorted. So binunot ko siya. Ngayon natanggal ko yung kapasitor. Ito. Yan, natanggal ko siya dito. Ngayon nawala na yung short sa ating top board. So pansin ko nagpo-protect pa rin siya.
Saka ayaw lumabas yung supply dito sa capacitor na yan. Ayaw magkaroon ng supply. So ginawa ko, kinat ko yung dulo nito. Yan, nagkat ako ng dulo-dulo nito. Tinry ko kung lalabas yung signal pag nakating natin dito. So ganun pa rin, protect pa rin siya. Tinry ko ulit sa kabila, nagcutting ulit ako rito. Yan, kinat ko ulit yung circuit dito, lahat yan dito. Ganun pa rin, protect pa rin siya. Pala hindi ko napansin, kaya pala hindi siya nagkaroon ng supply rito. Dahil hindi na pumasok yung supply niya dito sa kanyang DC to DC. Nag-open pala yung fuse dito. Yun, mayroon fuse dito na maliit, nag-open na siya dito. Yan, may fuse pala yan. Yan yung pinaka-supply ng ating DC to DC papunta rito. Yan. Okay, nakalagay dyan, no? It's been 12 volts. Tapos yung mga supply dito, may mga test point naman dito yan. Ito. Yan, 1.8, 1.9. Itong isa, 1.8. Okay. So, yun yung naging trouble nito. Tapos, ang isa pang problema nito, yung original niyang board ay sira na rin. Ito yung original niyang board. Kasi yung board na yan, yan yung board ko. Ito, nakapost ito sa Shopee ko. For sale yan sa Shopee ko. So, may dumating na kaparehas na model, kaya kinuha ko muna. So, tinry ko dito. Kaya lang ang problema, nung sinalpak ko ito kanina, yun nga, may short pala yung capacitor dito. Kaya pati yung board ko nasira din. Nag-protect na rin lalo. So, nung na-trace ko yung short dito, tinanggal ko yung isang capacitor dito, yan. So, tinanggal ko yung short dito. Nung tinesting ko, ayaw na gumana. Ay pala, nag-open na pala yung fuse ng supply ng ating DC to DC. Yan, nag-open na dito. Ngayon, na-trace ko doon, inayos ko yung fuse doon, tapos nagkaroon na siya ng supply. Ngayon, nung na-check ulit natin, naayos na rin ulit natin yung board natin, nag-normal na siya. Ngayon, ito, hindi na siya namatay, yan, no? Nagka-picture na siya. So, ibig sabihin nito, yung pinaka-panel nito, nung nasira ito ay short lang yung capacitor na isang piraso. Kaya lang, ginawa dito sa unit na to, in-stock ng may-ari. Hindi nila pinagawa kaagad. So, nung hindi nila pinagawa, in-stock ng matagal, doon nagka-problema yung board niya. Doon nasira lalo yung board niya, no? Natuluyan yung board niya. So, check natin yung supply ng nagpo-protect yung salarin. Yun, yung 17 pala niya, yung short. Ito, yung 17 na capacitor dito, yun yung short. Kaya nagpo-protect pala yung ating unit. So, kung napagawa sana kaagad yun, baka yung board niya buo pa. Sana buo pa ito. So, gagawin natin dito, kakausapin muna natin yung may-ari nito kung papayag siya sa presyo na ibibigay natin. Kasi napapansin ko rito, may isa na siyang line. May isa na siyang vertical line. Isa lang naman. Tapos medyo marumi din yung pinakaloob ng unit natin. Parang nagkaroon na siya ng amag sa loob. Pero kakaunti lang naman. Hindi naman buong screen. May mga portion lang na medyo madumi yung loob niya. Kagaya nito. Ayan, no? Tapos doon sa dulo, mayroon din doon. Pero kung gagamitin lang pang bahay or hindi naman pang sosyal, ay pwede na ito. So, kausapin muna natin siya kung itutuloy o hindi sa presyo na ibibigay natin, kasi kasama na yung board natin, kasi yung board niya ay sira na. So, okay na. Yun lang ang naging problema nito. So, mapapansin nyo rito, yan.
Kung maganda yung cutting method na ginawa nyo, pagbalik, hindi kayo mahirapan sa pagbalik. Kagaya nito sa ginawa natin pag-cutting, oh. Hindi na tayo naglagay ng jumper. May isa pa lang hindi nakakabit, no? Mayroong isa hindi nakakabit, oh. Putol. Pero hindi ako nagputol ng doble, eh. Isang linya lang yan, eh. Pero dito sa kabila, yan. Ito din yung cutting natin sa kabila. Dito diretso naman lahat. Okay? Wala tayong jumper dyan. Binalik lang ulit natin yung circuit, saka ininang natin ulit. So maganda talaga pag isang hiwa lang ang ginawa. Hindi malamog yung pinaka top board natin. Okay, so yun, oh, okay naman siya.